Perwisyong baha ang idinulot ng ulang dala ng habagat at LPA sa ilang probinsya sa norte. Sa bayan ng Lingayen sa Pangasinan, nasa 20 barangay ang lubog sa baha. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mala-water world ang sitwasyon sa barangay Manibok sa Lingayen, Pangasinan. Kahit saan ka kasi lumingon, baha pa rin. Mapakalsada hanggang sa mga bahay, lubog sa tubig dahil sa ulang dala ng habagat at LPA. Ang naglalaro ng mga batang ito, ginawa ng bangka ang sirang ref. Hindi alintanang sakit na pwedeng makuha mula sa baha. Ang pamilya naman ni Marilyn Nava, bagamat naglagay ng mga sandbag sa labas ng kanilang bahay, pinasok pa rin sila ng tubig. Kaya ngayon, naghahanda na sila sa oras na kailangan na nilang lumikas. Natatakot po kami kung saan kami pupunta po. Tinitis namin kung ganito na rin, sir. Hintay namin pong tumuyo na umapaw ng tubig. Malapit na rin pumantay sa higaan ni Janice Miranda ang baha. Kaya unti-unti na nilang tinataas ang kanilang mga gamit. Wala pa tong bagyo, kaya ganito ang hirap po talaga. O pagising mo, tubig, tapos lalabas ka, ganon. Tubig pa rin. Reklamo ng barangay, barado na kasi ang katabi nilang creek kaya madalas inaabot daw ng hanggang 5 araw bago humupa ang baha. Parang natabunan na kasi sir eh. Kapag high tide, bumabalik na yung tubig dyan. Kaya nagkakabaha dyan. Sa kasagsagan ng sama ng panahon sa Lingayen, isang 21 anyos na lalaki ang nalunod habang naliligo raw sa palaisdaan. Nakita siya ng 2 residente at dinala sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Ayon sa Lingayen MDRRMO, self-accident na nangyari at hindi rin ito matuturing na casualty dahil sa habagat. Sa ngayon, mula sa 32 barangay, nasa 20 ang apektado ng baha. Catch basin kasi ang Lingayen ng mga tubig mula sa mga kalapit na bayan. Ito yung end po ng Agno River. So lahat po ng mga tubig na nanggagaling po sa area ng from Mangatarem, going down to Aguilar, to Bugalyon, and from Orbis, Bautista. So yun dito po pumupunta sa Lingayen. Bukod sa Agno River, katabi lang ng bayan ng Lingayen Gulf na madalas makaranas ng storm surge tuwing may malakas na bagyo. Dagdag perwisyo pa ang mababaw nitong seabed at nadadalang buhangin. Ito yung sangkaterbang buhangin na kailangang hukayin ng mga otoridad malapit sa may Lingayen Gulf. Ang problema kasi, bumabagal yung paglabas ng tubig mula sa mga waterways ng bayan dahil nababarahan o natatakpan ng mga naturang buhangin. Umaasa mga residente at LGU na magawa na ang planong pumping station at floodgate sa lugar. Posible rin itong magawa ng DPWH sa susunod na taon kung malalaanan ng pondo. Pag may pumping station tayo, may floodgate tayo. So pagtaas pa lang ng high tide, close mo na siya. So hindi na papasok yung tubig. And kapag umulan and then naipon, pwede mo siya i-pump going to the river. Hindi rin nakaligtas sa baha ang San Fernando City sa La Union. May mga motoristang stranded tuloy sa daan. Aabot sa 159 na mga pamilya ang dinala sa mga evacuation center. Kaliwat kanan naman ang landslide sa Benguet at Apayao. Sinarado sa mga motorista ang ilang kalsada kasunod ng pagguho ng lupa. Nagsasagawa na ng clearing operations ang DPWH sa mga apektadong kalsada. Apektado na rin ng maulang panahon ang kabuhayan ng mga nagtatanim ng strawberry sa Benguet. Napilitan ng mga magsasaka na anihin ng mga pananim na sa Disyembre pa sana dapat nakaschedule ang ani. Unti-unti na kasi pinapasok ng tubig ang strawberry farm. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.